Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito na po siguro yung pinaka maaksaya na biyahe ng Pangulo ng Pilipinas. Wala po talaga tayo totally, no? Hindi po biro to na wala po tayo nahita rito sa biyahe na to. Real talk po yan. Ala, bakit ba hindi ko makuha? Ang pangit ng setup ko sa Facebook. Ayun. Okay. Dati po, binabanatan ng Pangulong Marcos kasi sa dami po ng biyahe, yun na nga, no? Pledges lang. Pero ito po, pinakakaiba po, kasi ito kahit pledges wala. Alam po ninyo, kita nyo, tinitignan ko yung mga dyaryo, magkano yung pledge na nakuha natin. Pledge na lang Alam naman po natin yung pledge 7% lang po ayon sa record ng administrasyong ito. 7% lang po ng pledges ang natupad. So ibig sabihin 93% ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na pinangako sa atin ng mga kausap natin ay hindi pa po yan natutupad, no? Ito po, wala na pong pinangako kahit magkano ni Singkong Duling, no? Nagpunta po tayo ron sa lugar na 'yon. Kahit po pledge wala na. Yun nga pong pledge, yun nga pong may pledge, Ulitin ko po yun nga pong may pledge. Hindi na nga po natutupad yung may pledge of love. 'Di ba? Ito po pinakamalupit. Kahit po pledge, wala na nahita ang Pilipinas. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Nino Barsaga, kakaiba po sa lahat, no? Ang bilis po ni Nino. Ang bilis na hindi na po pinagtiwalaan agad ng kanyang mga katropa pips. Yung po mga vlogger na tambalos-los vloggers, ayaw na pong pick upin yung mga expose ni Nino. Nung una, tinitignan ko, ano papel ni Nino dito, no? Yan. Sinusuri-suri ko din. At syempre, katlo, kung papansinin po ninyo, talamak po ang paninira ngayon kay PRRD. Yung ship ba na to, hindi ko po maintindihan kung sino po, Pangulong Marcos, medyo pag-isipan niyo po kung sino po yung nagha-handle ng propaganda ninyo. Kasi mukhang mukhang wala pong patutunguhan Mukhang meron, hindi ko maintindihan kung ano yung purpose ng paninira kay Pangulong Duterte ngayon. Samantalang alam na alam naman natin na ang kanyang anak na si Sara Duterte ang pambato namin sa darating na 2028. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Isa pa pala, ang dami na po ngayon, eto, unahin na natin to, no? Ang dami na po na ngayon kakamping na direkta na po sumusuporta kay BBM. Hindi ko alam kung ito ba, tinatansya ko pa Ito ba ay paraan ng kakamping para maging relevant, no? Kasi delikado to pag hindi po to nasagot ng mga BBM support, mga BBM vloggers, mga tambalos-los vloggers. Kahit ako BBM, no? Kung ang pinapakita po kasi nila ng mga kakamping, sila na yung bagong ka-unit team. Ito po, marami po ako nakikitang ganito. Ayan, no? Legit kakamping. I'm one of the 220K. So meron na silang numero, no? 220K daw ang ito po ang kanilang sinasabi, no choice.
Meron pa silang nalalaman na no choice, eh. Number 1 of 15 million alang-alang sa kapakanan ng buong bayan. So sinusuportahan po nila, no choice, sinusuportahan po nila yung BBM administration, mga kakamping po 'to nagsasalita. May mga video na sila sa TikTok. Lumalantad po sila, support kay Pangulong Marcos para wala daw silang ibang choice kaysa manalo na naman yung mga Duterte, 'no? 'Yun yung ano 'no, 'yun yung trend ng mga kakamping ngayon. Kung titignan niyo po si Leila De Lima, 'yan po ang spokesperson ng, Liberal Party. Kasama po si yung dating spokesperson ni Leni Robredo, si Barry Gutierrez. Papansinin niyo po panay po ang puri nila kay Pangulong Marcos in contrast po sa pagbira kay Pangulong Duterte. Mukhang mukhang ang tansya ko, eto ang nakita ng mga dilaw, mga dilawan at mga kakamping para makasurvive sila, 'no? Idikit nila yung sarili nila sa mga Marcos. Ngayon, gusto nilang ipakita na merong alliance. Kasi tama nga naman, 'di ba? Kung titignan mo nga naman, ah, kung sino man ang nakakaisip nito na makipag-alliance sa mga kakamping, ganito siguro iniisip nila, eh. Hati si Pangulong Duterte tsaka si Sara Duterte tsaka si PBBM sa boto nila. Pagpalagay niyo na lang hati, 'di ba? 31 million, 32 million, hatiin mo sa gitna, tig 16 sila. Tapos ididikit mo ngayon sa 15 million, ilang million ba si Lenny? 15 million. So may 30 million ka pa kumpara kay Sara Duterte na 16 million. Yeah? Ganun yung tinatantya niya, eh. Okay. Good luck. Kasi alam ko maraming mga loyalist, mga totoong loyalist, hindi yung mga loyalist na sabit-sabit lang. Never nakakampihan sa mga nanira sa mga Marcoses for the last 5 dekada. Yung mga totoong pamilya na kung papayag kayong mga loyalist na ididikit ng mga kakamping yung sarili nila sa inyo, good luck. Kasi alam ko maraming mga loyalist, mga Marcos loyalist, never, never na magugustuhan yung mga dilaw kahit na anong gawin nila. Okay. Sa tingin ko, kapalpakan po yan, no? Pag at sino yung magiging pambato nyo pagdating ng 2028? Siyempre, ang pambargain dyan ng mga kakamping, si Lenny, kahit Vice President. O President, si Lenny. Papayag ba si Tambi? Pinakawalang ang magbo-boil down pa rin yan, hindi naman sa base. Wala po yung mga base-base na yan. Katarantaduhan po yan. Sino po ang magiging pambato ng tandem na yan ng mga Marcos at mga Dilawan? Si Tambaloslos? Good luck na lang sa inyo. Wala pa nga 1% yun. Anyways, balik po tayo rito. Ito po, kitang-kita na po natin na yung ginagawa po, actually, yung result ng 2023 direct foreign investment, dapat yung mga economic managers ni Pangulong Marcos nag-iisip na hindi viable. Hindi po yan yung pag-iimbita, pagbabiyahe ni Pangulong Marcos, sayang lang po. Ang pinakamalaking sayang sa tingin ko hindi po yung hindi po yung ginagastos nating pera, eh. Sayang po yung panahon, no? Ilang araw nawawala ang pangulo, napakarami na sana. Ilang araw na nawawala, sayang yung presensya niya sa Pilipinas. Ang dami na sanang nalulutas na problema. Hindi. Wala. Sabog-sabog. Alam po ninyo, ang liliit lang po ng problema kung tutuusin. Kung magkukwenta po tayo. Wala pa po itong major
hindi pa po nasasamahan ng mga, natural calamities. Hindi pa po pumapasok. Bilib na bilib nga ako, eh, 'no? Ang 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 suwerte talaga sana ni Pangulong Marcos. Kasi wala pa po tayong major calamities. Ang, problema po panay man-made. Ang lahat ng problema ni Pangulong Marcos ngayon na kinakaharap, smuggling, smuggling ng sibuyas, smuggling ng, bigas, hoarding pala ng bigas, 'no? Ang bababaw, 'yan ba mga surot at ano, ipis. Pero bakit po walang pumapasok na investment sa atin, direct investment? Palpak yung mga pinag-iisip, palpak yung mga inintroduce. Yung paraan natin ng panghihikayat hindi po simpleng 'di ba po ako po galing ako sa sales, eh. Hayop, eh, 'no, ginandahan sales, eh. Hindi, actually hindi po sales, special offer. Kahit na ano pang galing mo sa ah, sales talk, 'di ba? Mas masarap pa rin pong ibenta yung produkto mo, okey. Kaso tignan niyo naman 'no, binebenta natin yung Pilipinas, tapos yung naririnig nila at the same time, naririnig nila mula rin sa pangulo, 'di ba nagbebenta yung pangulo ng Pilipinas, "Mag-invest kayo sa'min." At the same time sa kanya rin naririnig na anytime magkakaroon ng sigalot dito sa South China Sea, anytime naghahanda tayo para sa pakikipagdigma, parang kontras, eh. Mag-invest kayo sa'min, magandang mamunan sa Pilipinas, pero siya rin ang nagsasabi na anytime puwedeng, World War II like, maging kami ay frontier, 'di ba? Parang World War II. Minsan pa ay, frontier ang Pilipinas ng digmaan katulad nung World War II. Sino po mag-iimbes dito? Bukod pa sa mga bukod po sa daga na sikat sa buong mundo na pinost ng hindi Washington Post. Washington Post ba? New York Post pala, New York Post. Hindi po, eh, hindi po magbebenta. Kaya lang ang pinaka-worst po nito sa lahat, ha, eto na po talaga yung ultimate na po na wala na tayong makikita kasi yun na nga sinabi ko 'no, kahit po pledge, umaasa na nga lang tayo sa pledge, eh, para meron silang maipagmalaki. Ngayon po, sa Germany meron pa 4 billion pledge. Pledge po yun, Mga laruan sana kayo. Nag-shopping na ba after sahod kahapon? Walang laruan si Badong Gato. Thank you very much kay Hot Hooters na nagbigay sa atin ng £499. Gawin muna natin siya moderator. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nagising, Sumobra po tulog ko, eh. Ibang klase na talaga ang mga tulog natin. Anyway, punta na po tayo rito sa isa pa. Hindi po ba nakakahiya na yun 'no? Ako nahihiya na po, eh, na tayo pa dumayo dun para lang po may masabi na may napagkasunduan with Czech Republic. Alam niyo po, nagsabi na lang na, may kasunduan kami na magpo-provide sila, sa mga susunod na panahon ng mga armas. Mas lalo nga pong nakakawawa tayo dun, eh, kasi tayo na yung gustong bumili. Bili po yun, hindi naman po yun ipapautang nila, eh. Tayo na nga yung gustong bumili ng armas. Tayo lang po yung tanging customer na tayo pa yung atat na kumbaga, para lang may masabi na naiuwi, 'no? Double time ang mga trolls. Wala ngang trolls ngayon pumapasok o hindi ko lang nababasa. Okay. Para lang po masabi na may napagkasunduan sila sa Czech Republic.
Ang kasunduan po nila susuporta yung Czech Republic, tapos sa pamamagitan ng pagpo-provide ng mga armas sa mga darating na panahon. Darating na panahon pa po, hindi pa po ngayon. Wala talaga na pagkasunduan, 'no? Sino ba nag-imbita hindi ko talaga makuha, eh. Wala pong mga dati po may mga businessman pang kausap, eh. Meron pang mga nagpe-pledge na mga businessman na, "Sige, papasok kami diyan sa Pilipinas, titignan namin." Ngayon po totally wala. Wala po talaga. Maghanap po kayo sa mga dyaryo, maghanap po kayo sa mga statement nila kung magkano yung pledge. Hindi na po yung magkano yung talaga yung dala, pledge lang po. Hindi na po yung pera mismo, pledge lang. Wala kahit pledge. Dapat nag-iisip na po yung pangulo natin na hindi na po siya maganda yung biyahe-biyahe. Pinangatawanan na lang, eh. Okey, punta na po tayo rito kay Nino. Alam niyo po meron na namang expose si Nino pero hindi na po kinagat, eh, 'no? Tignan muna natin 'no. Nung naglabas po si Nino naalala niyo yung nilabas ni Nino Barsaga yung nagde-deliver siya ng chiching sa Malacanang. Sabi ko, si Nino, eto siguro yung ipantatapat nila kay Maharlika. 'Di ba si Maharlika walang preno yung bibig, 'no? Expose ng expose, 'di ba? Siya yung nag-expose lahat ng tungkol sa ang makapangyarihang tao sa Malacanang si ano, eh, ah, pinakamakapangyarihang tao si First Lady, 'di ba? Oh, mga babaeng ahas, 'no? Sa tingin ko eto yung natuklasan nila si Nino na magsasalita kasi walang preno, eh. Kaya ni Nino na magsalita ng kahit na pinakamalulupit. Tapos unang arangkada ni Nino, ano talaga siya, pinakalat nila 'yan. Yung chiching-chiching, nagde-deliver si Nino. Sabi ko patay na. Walang ano 'to, walang hindi hindi kayang sabihin si Nino. Lahat kayang sabihin ni Nino, eh. Paano natin lalabanan 'yan? 'Yun yung iniisip ko, eh. Papaano mo lalabanan si Nino samantalang kahit na ano puwede niyang sabihin. Talo parang mahirap kalaban si Nino. Tapos pinangalawahan ni Nino, ano yung pangalawa ni Nino? 'Yun yung mga bayaran, 'di ba? Talagang si Nino kaya niya 'yun, eh, kaya niya mag-create talaga ng balita, eh. Yung nagbayad siya ng mga tigwa 100, yung sabi niya bayaran ng SMNI. Actually ginawa na ni Nino dati 'yan, eh. Ginawa na ni Nino 'yan, natatandaan ko, eh. Marami rin nag-cover. Eto, konti na lang, pero meron pa rin sa mga BBM vloggers. Kaya nasira na si Nino dahil diyan kasi in-expose ng SMNI, eh. Hindi nag-sorry ang mga 'yan, 'no? Hindi kayo nag-sorry na yung ginawa niyong source ninyo na walang walang basehan. Tignan niyo namatay yung chiching-chiching. Namatay yung pagdadala ni ninyo na siya mismo daw yung nagdadala ng chiching sa Malacanang, 'di ba? Wala nang usapin, 'di ba? Kasi hindi naman nakabase sa katotohanan 'yun, eh. Tapos eto, pinapatay na lang nila. Ganyan yung mga 'yan, eh. 'Pag nagkamali sila, mga vlogger, wala lang sa kanila. Makakalimutan din 'yan. Hindi ko makakalimutan kung sino yung mga gumamit sa inyo na may peking mga na nagbabayad yung SMNI ng kanilang mga, rallyista, yung mga peking rallyista. Ngayon po, may expose na naman si Nino. Wala na pong vlogger, tambaluslos vlogger yung naglakas loob na nakuryente agad, eh. Ang expose ni Nino, hindi ko na sana sasabihin 'to kasi wala namang nakaalam, eh. Pero naglabas po siya, yung natatandaan niyo yung may isang eskuwelahan daw na naglagay ng, tarpaulin na justice, for, Apollo Kibuloy. Alam niyo po yung eskuwelahan 'pag nag-e-expose ka ninyo, 'di ba?
Mabuti na lang hindi na po kinagat ng mga BBM vlogger. Maaga na-expose si Nino na mapapahamak lang sila. Kaya ako ng tawa, eh, sabi ko mga bobo talaga 'to. Kasama si Jared dun, sa mga chiching-chiching. Mas matalino si Jared. Pangalawang expose ni Nino hindi na siya. Pero meron pa rin yung isang mukhang hindi naliligo, kasama pa rin dun sa may pekeng, rallyista. Kaya mahalata mo na mahihina utak, eh, ang daling paikutin. Si Nino lang napaikot sila, eh. Eto po, at least ngayon tumino sila, ah, wala na pong, naniwala kay Nino. Imaginin po ninyo, hindi man lang sabihin kung anong eskwelahan, 'di ba? 'Pag mag-e-expose ka, hindi naman tao yung ine-expose mo, eskwelahan na naglagay nun ng Justice for Apollo Quiboloy. Tapos ang punteriya niya kaagad si Sara Duterte. Alam ba 'to ng secretary ng DepEd na si Sara Duterte? Wala na pong nakialam kay Nino. Hindi effective. Ang agang natapos ng career. Balik na naman si Nino. Ngayon nakita ko po yung post ni Nino. Balik na naman siya sa pagpo-post na nakabikini. 'Di ba gano'n po kayo nakakatawa. Ang dali po kayong paikutin ng mga katulad ni Nino. Anyways, yung sagutin na rin natin, total binuksan na natin. Alam mo Nino, kung sumusubaybay ka sa mga balita, ayaw nga ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte ng mga kung ano-ano naka-display. Pati nga mukha niya ayaw niyang ipa-display sa eskwelahan, eh. Nino, makinig ka sana, no? Pinag-utos ni Sara Duterte na walang display. Tapos sasabihin mo merong eskwelahan na nag-display ng Justice for Apollo Quiboloy? Imposible. Mukha niya nga pinatanggal niya, eh. Sinong principal, ang magtatangka na maglagay ng mga kung ano-ano sa eskwelahan, samantalang pinagbawal na nga ni Sara Duterte. Kaya hindi po pwedeng paniwalaan, eh. Balik ka na uli sa pagbibikini mo. Balik ka na uli sa pagpapatawa mo at hindi umubra yung maging alamaharlika ka ng BBM vloggers. Wala, hindi effective. Pagtitirik naman tapos na kaagad. Sandaling-sandali lang, putya. Kakasimula mo pa lang Nino, wala na. Kaya ngayon, lahat na ng expose niya, miski yung mga BBM vloggers hindi nakakagatin. Okay. Pangulong Duterte po, no, tignan natin. Ito po atake nila lahat, eh. Kasama si Erwin Tulfo, si Trillanes, at saka itong mga taga rito sa Twitter. Lahat po automatic sa kanila. May nangyari sa Pilipinas, may problema sa Pilipinas, isisi lahat yan kay Duterte. Okay. Ito po, pinakamalala po to sa lahat, no? Hindi ko po maintindihan, bobo talaga. Mahina talaga to si Jared, eh. Ano tawag ni Che Guevara? Janet? Nabisto na ba? Si Che Guevara, nakita ko na siya ngayon, eh. Alam ko na itsura niya. Nakita ko na yung vlog niya. Yan ba yung pumupunta sa atin? Yan yung Che Guevara na pumupunta dito. Yung sabi niya, ano raw siya? TBJ vlogger. Chismis vlogger yan si Che Guevara. Mahilig sa showbiz yan. Kaya alam niya kung sino, di ba, no? Yung mga taga-showbiz, kilala nila, naaamoy nila, eh. Kaya pag kinumpirma na ni Che Guevara na badingdong yan, malamang. Ako actuation lang kasi alam niyo naman ko. Alam niyo naman ko. Kasi iba siya, eh, yung mga meron siyang mga talaga, nakikita mo na hindi talaga siya straight, no?
Wala naman tayong pakialam diyan dahil marami naman tayong tropang badingdong. Hindi po natin nilalait, na yung pagka-ano niya. Ang nilalait ko sa kanya, bahala na si Jay diyan na manlait ng kanyang pagkatao. Ako nilalait ko sa kanya yung pagpapanggap niya ng utak. Okay. Hindi ko maintindihan kung ano po ang isisisi niyo kay Pangulong Duterte, pagpalpak, ha? Definitely may palpak sa handling natin ng foreign affairs. May palpak po sa foreign relations natin sa China. Kasi lumalala yung tension eh. Tapos hindi po tayo nakakakawala, 'di po ba? Hindi po tayo nakakakawala sa bombahan ng tubig. Para naging natural na nga eh. Tignan niyo po nangyayari. Nagbi-video yung mga Chinese Coast Guard, nagbi-video yung Philippine Coast Guard. Hindi ba dapat maiwasan natin? Pa paano natin maiiwasan? 'Di ba? Dialogue at ang tingin ko hindi ko maintindihan kung bakit yung kapalpakan ngayon. Ngayon po binobomba eh, 'no? Ngayon po tayo binobomba ng China. Ngayon po tayo ginigit-git ng China. Ngayon po tayo nahihirapang magbigay ng supply sa iyong Shoal. Bakit yung panahon ni Duterte yung sinisisi niyo, 'no? Paulit-ulit ako diyan. Tapos dinadagdagan niyo pa. Ini-imply niyo na si Duterte rin yung magpapaalis. Kaya hindi po nagtutugma-tugma yung mga gusto niyong palabasin kay Duterte. Sinasabi niyo nakipagkasundo si Duterte, secret deal. Sabi ko hindi yan secret deal. Lantad yan sa lahat ng tao. Yung pakikipagkaibigan ni Duterte sa China, hindi sekreto. Actually, may naka-coin po yan na friends to all, enemies to none. Di ba? At yan po isa po yan sa pinagmamalaki nating magandang proyekto ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon na may secret deal. Samantalang yung secret deal na sinasabi nila, galing din sa China. Nang sabi ng China, doon ako believe eh. Pag yung China, sinabi nilang teritoryo namin yan, hindi tayo naniniwala. Pero pag sinabi ng China na may deal na kami ni Duterte, bigla kayo naniniwala. Dapat ang kulang sa inyo consistency. Kung hindi nyo pinaniniwalaan yung China sa sinasabi nila na kanila yan, huwag nyo rin silang paniwalaan sa iba pa nilang sinasabi. Pero wala naman silang masamang sinabi. Ang sinabi lang naman nila, may deal kami ni Duterte nung panahon ni Duterte. Ngayon, kaya tayo nagkakagulo, ayaw makipag-usap ng Pangulo nyo sa amin. Ano po bang mali dun? Di ba? Ano po bang mali? Kaya nga diplomasya ang tawag dyan, diplomatic relationship. Akala yata ng mga BBM vlogger, pinalalabas nyo ba na we are at war with China? May deklarasyon bang gera tayo sa China ngayon? Wala naman eh. Kung hindi tayo at war with China, ano po ang opisyal na relasyon ng Pilipinas at China? Magkaibigan. Kung magkaibigan po tayo, bawal po bang magkaroon ng deal ang mga magkaibigan? Oh, bakit niyo po pinalalabas na masama mag-deal ang mga magkaibigan? Lahat sa inyo propaganda eh. Kaya nasisira yung Pilipinas eh. Anong problema kung yung magkaibigan may deal? Lalo na kung beneficial. Ano po ba yung deal? Ang deal natin ni Duterte at tandaan nyo po hindi tayo nagsabi nito. Sabi po ito ng Chinese official na pinaniwalaan ni Jared at ng iba pang mga vlogger. Bakit ka naniniwala kagad, Jared, na tama yung sinabi ng official? Kasi kasiraan ni Duterte sa tingin niya. Kung sa totoo lang, kung matalino yung nagsusuri, hindi po kasiraan yun. Paano magiging kasiraan yun? Tignan nyo ang deal
Ang pagkakaintindi ni Jared dahil bugok nga, oo, bugok ka. Ine-expose ko na bugok ka. Ang pagkakaintindi mo, nireregalo ni Pangulong Duterte yung Ayungin Shoal, di ba? O, re-reiterate ko lang ha, para ma-emphasize natin na bugok si Jared. Bakit ka bugok? Yun yung pagkaintindi mo sa deal. Niregalo natin Ayungin. Ano ba yung deal? Ang deal, papapasukin namin yung supply ninyo. 'Di ba ngayon hindi pinapapasok, nakikipag-gitgitan tayo lagi, binobomba tayo lagi, buwan-buwan, o kung kailan man natin sinusuplayan. Ang deal ni Duterte, ayon sa Chinese official, pagbigyan na natin si Jared. Ang deal ni Duterte, papapasukin namin papasukin ninyo yung hindi kami magtatayo ng permanent structure sa Ayungin. Pero susuplayan namin yung aming mga sundalo dyan. Deal. Good deal yun. Bakit good deal? Hindi tayo magtatayo ng structure kasi pero hindi natin inaambando na. Kaya nga tayo nakapag-deal para masuplayan natin yung mga occupant natin. Tayo po ang nag-okupa. Lilinawin ko sa bugok na si Jared. Mahina umintindi. Ang Ayungin Shoal ngayon ay okupado ng Pilipinas. Anong patunay na okupado? Yang BRP Sierra Madre. Dahil yung bandila ng Pilipinas ang nakatayo dyan. So, occupied siya ng Pilipinas. Ngayon, asan doon yung regalo ni Duterte? Kaya nga nakipag-deal si Duterte para masuplayan yung mga sundalo natin. Hindi mo naintindihan, no? Yan kasi, ganito ka kasi, magbabasa, tapos mag-iisip ng matagal, tapos tatawa. Ano tawag doon? Bugok. Tapos binabasa mo, hindi mo naiintindihan. Minamasama, okay tanyo, nakipag-deal. Puta, nakakita lang ng salitang deal, masama na. Ano ba ang opisyal na katayuan ng Pilipinas at China? Magkaibigan. Kung magkaibigan po ang Pilipinas at China, bawal ba mag-deal ang magkaibigan? Hindi. Beneficial ba sa atin ang deal ng China? Beneficial sa atin. Bakit? Gusto nating masuplayan yung mga sundalo natin. Ngayon, wala tayong deal. Anong ginagawa sa atin sa supply natin? Hinaharang lagi, binobomba tayo. Ano pipiliin nyo kung kayo matino? Yung pararaanin kayo dahil na may deal kayo? Thank you very much muna sa nagpa-bilyar. Imelda Sanggalang, thank you very much po sa 20 Canadian dollars. Kaya yan, sa hina na po ng pang-intindihan. Tapos sabi nila, traidor daw si Duterte. Traidor si Duterte kung pinauwi niya pinaalis niya yung barko. Hindi po. Sinusuplayan ni Duterte ng pagkain yung mga sundalo. For 6 years, hindi tayo na binomba. For 6 years, hindi tayo ini-expose yung traidor si Duterte. Na-expose na si Duterte ay napakagaling sa diplomatic relationship. Kayo ang na-expose na bugok kasi hindi nyo naintindihan yung secret deal na sinasabi nyo secret. Wala namang sinabing secret deal yung China. Dinagdagan nyo na naman. Bakit nila nilagay yung salitang secret? Para magmukhang may anomalya. Ganun po sila eh. Walang maibintang na anomalya sa mga Duterte. Papahiwatig na lang. May secret deal. Hindi po secret yan. Alam po namin lahat yan. Alam po natin lahat. Kaming mga nag-aaral, kaming mga may yung may mga common sense na political vlogger, alam namin na magkaibigan yung China at Pilipinas.
Oh, kayo lang po may problema. Ang problema ninyo yung pang-intindi. Eh, dun pa lang, eh, yung ginawa niyo source ng info niyo si Barsaga, eh. Tawa na ako ng tawa, eh. Expose na kayo, eh. Ngayon bakit hinaharang yung ating mga ano, hindi nakikipag-deal, eh. Ganun ba yun, Badong? Oo, ganun yun. Nakikipagmatigasan ang ginagaya ni Pangulong Marcos, yung diskarte ni Pinoy. Kaya hindi ako magtataka kung makunan tayo ng teritoryo ngayon. Isisisi niyo yan sa mga Duterte tiyak, wala na yan, hindi natatalab yan. Pinapakita niyo lang na magaling talaga si Duterte, 'no? Ayan yan, eh, pagpapakita ng kagalingan yan, eh. Biruin mo 6 years, nakapangisda tayo, 6 years, tuloy-tuloy yung supply natin ng sayungin. Oh, tuloy-tuloy naman, ah. Ang masama ngayon, kada magsusupply tayo may harangan, kada magsusupply tayo may ayaw kasi makipag-usap ng matino, eh. Sabi sabi ka kami nag-aaral, bakit ikaw lang ba nag-aaral? Hindi ko naintindihan. 'Di mag-aral kayo, mali lang yung pang-intindi niyo. Kahit ba mag-aral kayo ng mag-aral kung mali pang-intindi niyo, eh. Ayan lang po ang ating topic. Kaya 'wag na kayong mag-effort sa kanila, focus na